Ang paghahari ng batas at konstitusyon at katotohanan. Isang mapait na katotohanan ang kinakaharap ng Pilipinas ngayon, ang pagbabanggaan ng ehekutibo at lehislatura, na pinangungunahan ng Pangulo at Bise Presidente. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi lamang isang pampulitikang pagtatalo, ito ay isang pagsubok sa mismong pundasyon ng ating demokrasya. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lamang ang dapat nating bigyang diin, ang paghahari ng batas at konstitusyon. Hindi mahalaga kung sino ang nasa kapangyarihan, kung anong partido ang kinabibilangan nila, o kung ano ang kanilang mga personal na alitan. Ang dapat na maging gabay sa lahat ng ating mga aksyon ay ang saligang batas ng Pilipinas. Ito ang balangkas ng ating pamahalaan, ang tagapagtanggol ng ating mga karapatan, at ang garantiya ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Ang paggamit ng kapangyarihan upang supilan ang katotohanan, upang patahimikin ang mga kritiko, o upang magkamit ng pansariling kapakanan ay isang paglapastangan sa tiwala ng taong bayan. Ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa mga pinuno ay hindi isang instrumento ng pang-aapi, kundi isang kasangkapan para sa paglilingkod sa bayan. Ito ay isang sagradong tungkulin na dapat gampanan ng may katapatan at integridad. Ang sambayan ng Pilipino ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang kanilang tinig, ang kanilang mga aspirasyon, at ang kanilang mga hinaing ay dapat dinggin at bigyang pansin. Ang pagwawalang bahala sa kanilang mga sigaw ay isang pagtataksil sa demokrasya. Ang tunay na tagumpay ng ating mga pinuno ay hindi nasusukat sa kanilang popularidad o sa kanilang kapangyarihan, kundi sa kanilang kakayahang magsilbi at protektahan ang mga mamamayan. Sa huli, ang batas at konstitusyon ang dapat maneg. Ang mga taong lumalabag dito, anuman ang kanilang posisyon, ay dapat managot. Hindi dapat magkaroon ng exception sa batas, hindi dapat magkaroon ng mga taong nasa itaas ng batas. Ang pananagutan ay susi sa isang maayos at mapayapaing lipunan. Ang pagbabanggaan ng Pangulo at Bise Presidente ay isang malaking hamon sa ating bansa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, dapat tayong manatili sa landas ng batas at konstitusyon. Dapat nating ipagtanggol ang ating demokrasya, at dapat nating tiyakin na ang tinig ng sambayan ng Pilipino ay maririnig at bibigyan ng halaga. Ang paghahari ng batas at konstitusyon ang susi sa isang mas maunlad at mapayapang kinabukasan para sa Pilipinas. Ito po si F. Santos, ng Dagdag Kaalaman, na nininidigan para sa konstitusyon at para sa katotohanan.